Mga current status nitong mga itatanong natin and kung ano yung kanyang magagawa para dito. Una, peace and order. Ano po sa tingin ninyo yung current status ng Pilipinas sa peace and order and ano magagawa ninyo? Well, ang peace and order, kung titingnan mo yung crime rate, tumataas na naman because of drugs. Meron lang, may mga narinig tayong rape, murder, homicide. Kasi po, tingnan mo yung interpretation ng ating chief PNP, at saka yung spokeswoman. Yes. Para sa kanila, ang drugs, normal lang. Nagulat ako, First time in history It is just, according to them, it is just a social deviation. Dapat nga kaawahan ang mga kahit na pumatay, ang nagdodroga. Parang sa kanila, they are victims. So it is the reverse ng dating administration, which is the proper. Ako po, hindi ako pro Duterte. Kahit minsan, hindi ko makakilala. Hindi ko pa nakita yan. President Duterte, Sara Duterte, hindi ko pa nakita mga yan. Pero yung approach nila, it may be a little bit exaggerated, but that is the right approach. Pero yung ngayon, it is an abnormal way of dealing with criminality. Ewan ko po, pero nagugulat din tayo. Kaya right and left na naman ang patayan. Sa gabi, hindi ka makalabas. Dahil minsan may sasaksak na lang sa'yo, may babaril na lang sa'yo. Kasi nga, people are under the influence not only of alcohol but of drugs. Okay, next. Poverty rate and ano po ang inyong magagawa to alleviate poverty? Well, dapat we have the serious policy and also the political will. Kasi ang poverty is multifactorial. Unang-una, yung education. Alam niyo po, 30% ng ating mga elementary hanggang high school hindi nag-aaral. Actually, yung isang research, ang Pilipinas, 70% hindi nag-aaral. So, paano mo may expect na kumunang ang bawat kabataang Pilipino ay nangangarap na mag-abroad. That is not a normal way. So, education, pagkatapos yung government policies ng corruption. Siyempre, nako-concentrate, lalo na sa mga dinastiya, mga dynasties, nako-concentrate ang pera sa kanila at nadidiktahan na lang nila bago mag-eleksyon na sila na naman ang iboboto. So, how will you expect na ang government natin ay aangat as far as poverty is concerned? Sumunod dyan yung inequality. Income inequality, talagang ang laki ng disparity. Actually, yung pong middle income families, depleted na. Pumasok na. Dati kasi ang ano niyan, 40, 15 at saka yung super rich, mga 3 to 5%. Ngayon, yung 40% na middle income, wala na po, depleted na, pumunta na sa poor. So, makita mo, napaka-dire ng situation natin. At saka yung isa pa, yung agricultural production natin. Totoo po yung sinabi ng isang expert, sabi niya, ang Pilipinas is no longer an agricultural country kasi we are import-directed. We are influenced by so much importation. Lahat ng pagkain natin, karamihan ini-import na. Ito pa yung masama, rampant ng food smuggling. So, multifactorial approach po yung poverty. Hindi ka pwedeng mag-pinpoint na isang bagay na yun lang. So, actually, it's a confluence of many factors that can contribute to poverty. Health, kasi ang very sick na individual, yan ay dulot ng poverty. At eventually, it is a continuous process. Okay? So, yun po, maraming factors that can contribute to poverty. Okay, so final po siguro that because of all itong mga inyong sinabi at nasagot, if you're gonna rate this administration from 1 to 10 sa lahat ng mga issues ng bayan natin ngayon, how do you rate them? 10 being the highest. Well, yung kanila po pag-solve, Yung estado ng ating bayang Pilipinas ngayon. very All in all. chaotic po. You don't need to go into, look into TikTok, Reels, social media. Hindi mo na kailangan. Tingnan mo ang kapaligiran natin. Mas kagaya nung nasabi ng mga, yung kinanta ng asin, masdan mo ang kapaligiran.
dinoble-doble pa. Hindi nung panahon ng tatay ng ating presidente, no? Ako nabubuhay na ako noon, no? Ay actually college na ako noon, eh, no? Nung ang mga tao minsan may rationing ng gas, no? Ng oil. Pero walang rationing ng bigas, no? At sufficient na production natin ng corn. Sufficient na production na pwede kang humingi ng sibuyas sa palengke at kamatis, no? Pero ang nakakalungkot, ang marerate ko, no, 1 to 10, 1.5. Nako. Parang soft drinks. Opo, buti binigyan ko pa po, no? Buti binigyan mo pa talaga. Opo, pero yung health natin, minus 10, no? Negative po. Opo. Maraming salamat po sa inyong honest na mga sagot. Hingan ko na lang po kayo ng final message para sa mga manonood. Mga minamahal kong kababayan, no? At meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagboto. Huwag niyong ibenta, no? Ang inyong boto. At yan ay kapangyarihan nyo. Bawat isa sa atin ay magtulungan para pagandahin naman natin ang ating outlook. Kasi ang ating mga anak, ang ating mga apo ay nakataya dito ang kanilang kinabukasan. Yung pong maling pagboto ay magdudulot na naman ng ganitong sitwasyon natin ngayon, no? Kaya po, with God's help, no, sa tulong ng Panginoon, ay magsama-sama tayong bumoto ng tama. Yan lang po, Dr. Attorney Joey Montemayor.